Narito ako ngayon, nakaupo sa malamig na bangko ng isang korte dito sa Quezon City. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa galit at sa hiya. Isang matinding hiya na parang sumusunog sa aking balat. Hawak ko ng mahigpit ang isang lumang brown envelope. Ito lang ang dala ko. Ito lang ang sandata ko. Sa harap ko, nakatayo ang aking sariling anak. Si Maricar, ang ganda ng kanyang suot. Mamahaling damit, disenteng tingnan, amoy mayaman. Kung titingnan mo siya, aakalain mong isa siyang mabuting tao, isang kagalang-galang na babae. Pero ako lang ang nakakakilala sa tunay niyang ugali. Ako na nagluwal sa kanya. Narinig ko ang boses ng kanyang abogado. Malakas, matapang, parang kidlat na tumama sa akin ang bawat salita. Kidnapping, iyan ang tawag nila sa akin. Kidnapping, inulit pa ng abogado. Para bang gusto niyang ipamukha sa lahat ng tao sa loob ng kwartong ito na ako ay isang kriminal. Ako? Isang lola na uugod-ugod na? Kidnapper? Tumingin ako sa paligid. Nakatingin silang lahat sa akin. Ang mga mata nila ay mapanghusga. Para bang sinasabi nilang, tingnan niyo ang matandang iyan, walang pinag-aralan, masama ang ugali. Ninakaw ang mga apo. Diyos ko, ang sakit, ang gabing ito, ang araw na ito ang pinakamasakit na sandali sa buong buhay ko bilang isang ina. Isipin ninyo, ang sarili mong dugo at laman, ang batang inaruga mo, ang batang pinalaki mo ng maayos. Ngayon, siya pa ang nagtuturo sa iyo ng daliri sa harap ng hukuman. Siya pa ang gustong magpakulong sa iyo. Wala siyang utang na loob. Tinitigan ko si Maricar. Nakataas ang kanyang noo. Hindi man lang siya makatingin sa akin. Nang diretso, siguro ay alam niya sa sarili niya na mali ang ginagawa niya. O baka naman, talagang wala na siyang puso. Manhid na siya, sabi ng abogado niya. Ipinagkait ko raw ang aking mga apo sa kanya sa loob ng 15 taon. 15 taon daw akong nagtago. 15 taon daw akong naging makasarili. Isang malaking kasinungalingan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumayo at sabihin sa mukha nilang lahat na sinungaling siya. Pero nanatili akong nakaupo. Kinagat ko ang aking labi para pigilan ang aking mga luha. Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang makita akong wasak. Pero sa loob-loob ko, durog na ako. Ang hiya na nararamdaman ko ngayon, higit pa sa sakit ng kamatayan. Tinawag akong kriminal ng sarili kong anak sa harap ng mga taong hindi naman kami kilala. Tumingin ako sa likuran ni Maricar. Nandoon sila, ang 3 kong apo, sina Gabriel, Michael, at Rafael. Malalaki na sila ngayon. Mga binata na. Ang gagwapo ng mga apo ko. Naalala ko noong mga sanggol pa sila. Ako ang nagpaligo sa kanila. Ako ang nagpapalit ng lampin. Ako ang gumigising sa madaling araw kapag umiiyak sila dahil sa lagnat. Nasaan si Maricar noon? Nasa ibang bansa? Nasa barkada? Nagpapakasaya? Sa loob ng maraming taon? Ako ang naging ilaw ng tahanan para sa mga batang ito. Ako ang naging ama at ina nila. Naalala ko pa noong maliit pa si Gabriel. Umiiyak siya noon dahil hinahanap niya ang kanyang mommy. Ano ang sinabi ko? Ano ang isinagot ko para hindi siya masaktan? Sinabi ko, anak, busy lang si mommy. Nagtatrabaho para sa inyo. Kahit ang totoo, hindi naman nagpapadala ng pera si Maricar. Kahit ang totoo, ni isang tawag, wala kaming natatanggap mula sa kanya. Ako ang sumalo ng lahat, ang pensyon ko, ang kaunting ipon ng yumao kong asawa. Lahat iyon, naubos para sa pag-aaral nila, para sa pagkain nila, para sa damit nila. Nagtiis ako na walang bagong damit. Nagtiis ako na kumain ng tuyo at kanin. Basta makakain lang sila ng manok. Nagtiis ako na tawaging lola na taga-probinsya ng mga kaklase nila. Basta maihatid ko lang sila sa eskwelahan, nang ligtas, ibinigay ko ang lahat. Ang lakas ko, ang oras ko, ang buhay ko, para sa kanila. At ngayon, ito ang isusukli nila sa akin? Si Maricar, na bigla na lang sumulpot matapos ang 15 taon.
Ngayon ay nag-aastang biktima. Sinasabi niyang inagaw ko raw ang mga anak niya, ang kapal ng mukha. Wala siyang pakialam noong naghihirap kami. Wala siyang pakialam noong nagkasakit si Michael at wala kaming pambili ng gamot. Wala siyang pakialam noong birthday ni Rafael na wala kaming handa kahit pansit man lang. Ngayong malalaki na sila. Ngayong mayayaman na ang mga apo ko dahil sa sarili nilang sikap at sa tulong ko. Ngayon siya babalik, ngayon siya maghahabol, at ang mas masakit. Nakikita ko sa mga mata ng mga apo ko ang pagdududa. Tinitingnan nila ako na para bang nagtatanong, Lola, totoo ba? Totoo bang inilayo mo kami kay Mommy? Nadudurog ang puso ko. Pinalaki ko silang mabubuting tao. Pero hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam ang sakripisyo ko. Ang akala nila, isa lang akong simpleng lola na nasa bahay. Isang anino sa gilid. Background noise. Hindi nila alam na ako ang dahilan kung bakit sila buhay ngayon. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang bigat ng brown envelope sa aking kamay. Luma na ito. Gusot-gusot na ang mga gilid. Pero ito ang pinakamahalagang bagay na hawak ko ngayon. Hindi alam ni Maricar ang laman nito. Ang akala niya, isa lang akong mahinang matanda na madaling takutin. Ang akala niya, dahil marami siyang pera at magaling ang abogado niya, mananalo na siya. Ang akala niya, basta-basta na lang ako susuko at iiyak sa isang sulok. Nagkakamali siya. Hindi niya kilala ang ina na kinalaban niya. Sa loob ng envelope na ito, nakatago ang isang lihim na 15 taon kung iningatan. Isang lihim na yaman. Hindi ito pera. Hindi ito ginto. Mas mahalaga pa ito doon. Ito ang katotohanan. Ito ang trump card na hindi niya inaasahan. Nandito ang mga dokumento, ang mga sulat, ang ebidensya na hindi ko sila kinidnap. Nandito ang katibayan kung bakit siya umalis noon. At higit sa lahat, nandito ang huling habilin ng kanilang ama. Ang ama na hindi na nila nakilala dahil sa kagagawan ni Maricar. Oo, may iniwan ang kanilang ama. Isang bagay na babago sa buhay nila. Isang bagay na pilit itinago ni Maricar sa kanila para makuha niya ang mana. Akala niya, patay na ang isyung iyon. Akala niya, nadala na sa hukay ang sikreto. Pero nagkakamali siya. Ako ang tagapangalaga ng katotohanan. Ako ang pawn na akala niya ay madaling itapon. Pero ako pala ang magpapabagsak sa reyna. Tinitigan ko ulit ang mga apo ko. Gabriel, Michael, Rafael, mga apo. Patawarin niyo si Lola kung kailangan niyong malaman ito sa ganitong paraan. Masakit. Alam kong masasaktan kayo. Pero kailangan ninyong malaman kung sino talaga ang nanay ninyo. Kailangan ninyong malaman kung bakit tayo naghirap noon habang siya ay nagpapasarap sa buhay. Bubuksan ko ang envelope na ito. At sa oras na lumabas ang laman nito, magugunaw ang mundo ni Maricar. Ang lola na tinawag nilang kidnapper. Ang lola na gusto nilang ipakulong. Ako ang tatapos sa larong ito. Tumayo ako. Dahan-dahan. Natahimik ang buong korte. Maging ang abogado ni Maricar ay tumigil sa pagsasalita. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Inayos ko ang aking barot saya. Itinaas ko ang aking noo. Hindi ako kriminal. Ako ay isang ina. Ako ay isang lola. At babawiin ko ang aking dangal. Ang laban na ito ay hindi lang para sa akin. Hindi lang ito para hindi ako makulong. Ito ay para sa katarungan. Ito ay para sa lahat ng mga magulang na binaliwala ng kanilang mga anak. Para sa lahat ng mga lola at lolo na itinapon na lang na parang basura kapag wala ng pakinabang. Gusto nilang alisin ang boses ko? Gusto nilang mawalan ako ng karapatan? Pues, makinig kayo. Hindi ako mananahimik. Sasabihin ko ang totoo. Ipamumukha ko sa kanya ang bawat kasalanan niya. Hindi para maghiganti, kundi para magturo ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo. Na ang magulang hindi dapat binabastos. Na ang sakripisyo hindi dapat kinakalimutan. At ang katotohanan, kahit gaano pa katagal ilibing, ay lilitaw at lilitaw pa rin. Ngayong araw na ito,
Hindi lang ako ang nasasakdal. Ngayong araw na ito, si Maricar ang huhukuman. Hindi lang ng batas, kundi ng kanyang mga sariling anak. Hawak ko ang katotohanan. At handa na akong ibunyag ito. Kayo ba? May kilala ba kayong tulad ni Maricar? O baka naman, naranasan nyo na ring maramdaman ang naramdaman ko? Yung ibinigay mo na ang lahat, pero binaliwala ka pa rin? Yung ikaw na ang nag-aruga, pero sa huli, ikaw pa ang naging masama? Alam kong masakit. Alam kong may mga gabi na umiiyak kayo ng palihim dahil sa sama ng loob sa mga anak o kamag-anak nyo. Ramdam ko kayo. Kaya, kung nakikinig ka ngayon, at kung naramdaman mo ang kirot sa puso ko, huwag kang mag-atubiling i-like at i-share ang video na ito. Iparating natin sa kanila na hindi tayo nag-iisa. At gusto kong marinig ang kwento nyo. Huwag kayong mahiya. Mag-comment kayo sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Taga Maynila ka ba? Taga Cebu? O nasa ibang bansa? Sabihin nyo. Nanonood ako mula sa lugar nyo. At higit sa lahat, kwentuhan mo ako. Ibahagi nyo ang inyong karanasan. Dahil dito, sa ating munting komunidad, may nakikinig sa inyo. Mahalaga kayo ngayon. Handa na ba kayong malaman kung ano ang laman ng envelope? Handa na ba kayong makita kung paano bumaliktad ang mundo ni Maricar? Pakinggan ninyo ang aking kwento. Ito ang sobrang puno ng lihim. Tinawag ako ni Judge Cruz. Narinig ko ang kanyang boses na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng korte. Ang boses niya ay malalim, matorot, seryoso. Iyon ang klase ng boses na nag-uutos ng respeto. Ramdam mo ang kapangyarihan sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Para bang ang bawat bigkas niya ay may kakayahang magdikta ng buhay at kamatayan ng isang tao. Ginang Rosa, sabi niya, lumapit ka sa witness stand. Bawat hakbang ko papunta sa harap ay parang pag-akyat sa isang napakataas na bundok. Mabigat ang aking mga paa. Hindi dahil sa rayuma o dahil sa hina ng aking tuhod. Sanay ako sa trabaho. Sanay ako sa hirap. Ang bigat na nararamdaman ko ay galing sa aking dibdib. Galing sa bigat ng katotohanan na kailangan kong ibunyag. Tinanong ako ng judge. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay parang agila na sumusuri sa akin. Ano ang masasabi mo sa mga paratang ng iyong anak? Tanong niya. Totoo ba na inilayo mo ang mga bata? Totoo ba na ipinagkait mo sila sa kanilang ina sa loob ng 15 taon? Natahimik ako sandali. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga mukha ng mga tao. Nakita ko ang abogado ni Maricar na nakangisi. Tila sigurado na sa kanilang panalo. Nakita ko si Maricar na nakaupo ng prente. Suot ang kanyang mamahaling damit na parang wala siyang ginagawang masama. Huminga ako ng malalim. Isang napakalalim na hininga. Humugot ako ng lakas mula sa itaas. Nagdasal ako ng mabilis. Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Kayo po ang nakakaalam ng lahat. Tumayo ako. Dahan-dahan. Inayos ko ang aking barot saya. Gusto kong makita nila na kahit matanda na ako, kahit mahirap lang ako, may dignidad ako, bit-bit ko ang brown envelope. Ito na ang sandata ko. Ito na ang pagkakataon ko. Sa loob ng maraming taon na nahimik ako, tiniis ko ang mga chismis ng kapitbahay na kesyo iniwan kami ng anak ko. Tiniis ko ang hirap ng pagpapalaki ng 3 bata ng mag-isa. Pero ngayon, hindi na ako mananahimik. Lumapit ako sa gitna. Ipinatong ko ang envelope sa mesa ng judge. Dahan-dahan kong binuksan ang metal na clasp ng envelope. Ang tunog ng pagbukas nito ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Inilabas ko ang laman. Hindi lang ito basta mga papel. Hindi lang ito mga dokumento na may tatak ng abogado o notaryo. Ang mga papel na ito ang buhay namin. Ito ang dugot pawis ko sa loob ng 15 taon. Ito ang mga alaala na pilit kinalimutan ni Maricar. Ito ang mga sakripisyo na hindi niya nakita dahil abala siya sa sarili niyang mundo. Isa-isa ko itong inilatag sa harap ng hukom. Para itong mga baraha na ilalatag ko para tapusin ang laro. Bahagi 2.
Ang mga alaala sa litrato. Your Honor, panimula ko. Medyo garalgal ang boses ko noong una, pero pinilit kong patatagin. Sinasabi ng anak ko na kinuha ko raw ang mga bata. Sinasabi niya na pinagbawalan ko siyang lumapit. Kinuha ko ang unang set ng mga litrato, mga luma at naninilaw na litrato ito. Medyo gusot na ang mga gilid. Dahil sa tagal, tingnan niyo po ito, sabi ko sabay abot sa judge. Ang nasa litrato ay si Gabriel, ang panganay ko. Grade 1 siya noon. Naalala ko ang araw na iyan, kwento ko habang nakatingin sa litrato. Unang araw ni Gabriel sa elementarya. Tingnan niyo po ang suot niya. Ang uniforme niya, medyo malaki sa kanya. Alam niyo po ba kung bakit? Tumingin ako kay Maricar. Nakayuko siya dahil wala kaming pambili ng bagong uniforme. Hiningi ko lang iyan sa kapitbahay naming may anak na graduate na. Nilabhan ko ng maigi. Kinula ko sa araw para pumuti. Inalmirolan ko para magmukhang bago. At tinupi ko ang laylayan para magkasya kay Gabriel. Tumulo ang luha ko habang inaalala ko ang araw na iyon. Ako ang may hawak sa kamay niya sa litratong iyan. Takot na takot si Gabriel pumasok sa gate ng school. Umiiyak siya. Hinahanap niya ang mommy niya. Ang sabi niya, "Lola, bakit yung ibang bata kasama ang mommy at daddy nila? Nasaan si mommy?" Masakit. Sobrang sakit na marinig iyon mula sa isang bata. Wala akong maisagot, Your Honor. Ang sabi ko na lang, "Anak, busy si mommy. Nagtatrabaho para may pambili tayo ng pagkain." Kahit ang totoo, wala kaming natatanggap na kahit 5 duling mula sa kanya. Ako ang nagpunas ng luha ni Gabriel. Ako ang naghatid sa kanya sa room. Ako ang naghintay sa labas ng gate sa ilalim ng init ng araw hanggang sa mag-uwian. Wala si Maricar sa litratong iyon. Diin ko. Wala siya sa tabi ng anak niya noong mga panahong kailangan siya nito para bigyan ng lakas ng loob. Naglabas pa ako ng ibang litrato. Birthday ni Michael, napansit lang ang handa. Christmas party ni Rafael na ako ang gumawa ng costume niya gamit ang retaso at karton. Sa bawat litrato, ako ang nandoon. Ang lola na nakakangiti kahit pagod. Ang lola na laging nasa likod. Si Maricar, ni Anino, wala. Bahagi, 3. Ang mga medalya ng tagumpay. Sumunod, inilabas ko ang mga sertipiko at medalya. Kumikinang ang mga ito kahit luma na ang iba. Ito ang yaman ng pamilya namin. Most industrious, best in math, honorable mention, leadership award. Ang daming karangalan, ang daming tagumpay, ang tatatalino ng mga apo ko. Inilatag ko ito sa harap ng judge. Your Honor, sabi ko ng may pagmamalaki. Sa loob ng 15 taon, hindi po naging pabaya ang mga batang ito sa pag-aaral. Kahit wala silang magagarang gamit, kahit minsan ay kulang ang baon nila. Nag-aral sila ng mabuti. Tumingin ako sa mga apo ko na nasa likod. Nakangiti sila sa akin ng malungkot. Pero sa bawat akyat nila sa entablado, sa bawat pagtanggap nila ng medalya, alam niyo po ba kung ano ang nararamdaman ko? Huminga ako ng malalim para pigilan ang paghikbi. Masaya ako, oo, pero durog ang puso ko. Dahil sa tuwing tinatawag ang pangalan nila, laging hinahanap ng mga mata nila ang nanay nila sa audience. Naalala ko noong graduation ni Michael sa elementary. Valedictorian siya. Ang galing ng speech niya. Pero noong pababa siya ng stage, nakita ko siyang tumingin sa pintuan ng gym. Umaasa. Nagbabaka sakali na baka humabol ang mommy niya. Pero wala. Sarado ang pinto. Sino ang nagsabit ng medalya sa leeg niya habang naluluha sa tuwa? Ako na kanilang lola. Ang pangalan ko ang nakasulat sa bawat attendance sheet ng PTA meeting. Kilala ako ng lahat ng teacher. Kilala ako ng guard. Kilala ako ng janitor. Ako ang laging nandoon kapag may card giving. Ang pirma ko ang nasa bawat report card mula kinder hanggang high school. Tanungin niyo po si Maricar. Hamon ko sa judge. Tanungin niyo po kung alam niya kung anong section ng anak niya noong grade 4. Tanungin niyo po kung alam niya kung sino ang favorite teacher ni Rafael. Sigurado po ako. Wala siyang maisasagot dahil hindi siya naging ina. Naging donor lang siya ng dugo, pero hindi siya naging magulang. Bahagi 4.
Ang bagyo at ang dengue. Pero hindi pa ako tapos. May isa pang ebidensya. Ang pinakamabigat sa lahat. Ang ebidensya na muntik ng kumitil sa buhay ng apo ko. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang huling set ng mga papel. Ito ang mga reseta ng gamot. At ang mga resibo ng ospital. Naalala ko ang gabing iyon, Your Honor. Simula ko. Bumalik sa isip ko ang takot. Ang matinding takot. Gabi iyon ng Setyembre. Bumubuhos ang ulan. May bagyo. Baha sa labas ng bahay namin hanggang tuhod. Walang kuryente. Madilim ang buong barangay. Tumingin ako kay Michael. Si Michael po. 5 taong gulang pa lang noon. Ilang araw na siyang nilalagnat. Akala ko trangkaso lang. Pinunasan ko ng suka at tubig. Pinainom ko ng paracetamol. Pero noong gabing iyon, biglang tumaas ang lagnat niya. Nagsimula siyang manginig. At may lumabas na dugo sa ilong niya. Dengue. Alam ko na agad. Dengue iyon. Natataranta ako. Wala kaming sasakyan. Wala kaming pera. Ang tanging meron lang ako ay ang tapang ng isang lola. Binuhat ko si Michael, Your Honor. Kahit rayumain na ako, binuhat ko siya. Tinakbo ko siya sa labas. Lumusong ako sa baha. Ang lakas ng ulan at hangin. Sumisigaw ako ng tulong. Tulungan niyo kami. Ang apo ko, buti na lang. May mabait na kapitbahay na nagpahiram ng tricycle. Dinala namin siya sa ospital. Nasa emergency room kami. Ang daming nakatusok sa katawan ng apo ko. Sabi ng doktor, kailangan ng dugo, kailangan ng gamot, kailangan ng pera. Wala akong pera. Tinawagan ko si Maricar. Paulit-ulit. Ring lang ng ring. Walang sumasagot. Nag-text ako. Anak, si Michael nasa ospital. Dengue. Kailangan ng pera. Wala. Walang reply. Alam niyo po ba kung saan ako kumuha ng pera? Inilabas ko ang resibo ng sanglaan. Ito po, sabi ko habang ipinapakita ang papel. Ibinenta ko ang singsing ko. Ang kaisa-isang singsing na bigay pa ng yumaong asawa ko noong 25th anniversary namin. Iyon na lang ang alaala ko sa kanya. Mahal na mahal ko ang singsing na iyon. Pero noong gabing iyon, hindi ako nagdalawang isip. Ibinenta ko ito sa pawn shop sa halagang mas mababa pa sa tunay na presyo. Ibinenta ko ang alaala ng asawa ko para mabuhay ang apo ko. Binili ko ng gamot. Binayaran ko ang ospital. Sa loob ng 2 linggo sa ospital, ako ang nagbantay. Ako ang natulog sa upuan. Ako ang nagsubo ng lugaw. Sa loob ng 15 taon, pangalan ko ang nasa bawat hospital form. Pangalan ko ang nasa emergency contact. Walang ni isang pirasong papel na may pangalan ni Maricar. Wala. Kahit anino niya, wala sa ospital na iyon. Bahagi 5, ang paghuhukom. Natahimik ang buong korte. Sobrang tahimik na parang narinig ko ang paghinga ng bawat tao. Ang ingay lang ng aircon ang naririnig ko. Nakita ko ang judge na nagpunas ng kanyang salamin. Nakita ko ang mga staff ng korte na nakatingin sa akin ng may awa at paghanga. Tumingin si Judge Cruz kay Maricar. Ang titig ng hukom ay matalim, parang tumatagos sa kaluluwa. Parang binabasa niya ang buong pagkatao ni Maricar. Nagtanong siya. Simple lang ang tanong, walang paligoy-ligoy. Ginang Maricar, sabi ng judge. Ang boses niya ay mahinahon, pero may diin. Nasaan ka noong mga panahong ito? Nasaan ka noong naghihingalo ang anak mo dahil sa dengue? Nasaan ka noong nagmartsa sila sa graduation? Nasaan ka noong mga panahong ibinebenta ng nanay mo ang singsing niya para mabuhay ang anak mo? Hinintay ko ang sagot niya. Tinitigan ko ang anak ko. Ito na ang pagkakataon niya. Hinintay ko na baka sakaling magpakatotoo siya. Baka sakaling lumuhod siya at humingi ng tawad. Baka sakaling sabihin niya, Ma, patawarin mo ako. Naging masama akong ina. Kung ginawa niya iyon, baka napatawad ko pa siya. Pero hindi. Tumayo si Maricar. Inayos niya ang kanyang buhok at nagsimulang magsalita. Puro palusot. Puro dahilan. Your Honor, busy po ako sa negosyo noon sa Cebu. Sabi niya, nawalan po ako ng signal, kaya hindi ko na-replyan ang text ni Mama. At saka, nagpapadala naman po ako ng pera. Baka hindi lang nakakarating sa kanila. Kasinungalingan.
At saka po, Your Honor, hinarang ni Mama ang mga sulat ko. Siniraan niya ako sa mga bata, kaya ayaw nila akong kausapin. Sinungaling. Napakalaking sinungaling. Alam ng Diyos at alam ng mga apo ko na hindi totoo iyon. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ng judge. Umiling-iling siya. Nakita ko ang pag-iling ng mga tao sa loob ng korte. Maging ang abogado niya ay napayuko na lang. Sa sandaling iyon, habang pinapakinggan ko ang mga kasinungalingan ng anak ko, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay. Hindi dahil nanalo ako sa argumento, hindi dahil napahiya siya, kundi dahil lumabas ang katotohanan. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo na nananalaytay sa ugat. Hindi ito nasusukat sa apelyido na dala-dala ng bata. Hindi ito nasusukat sa mamahaling regalo. Ang pagiging ina ay presensya. Ito ay ang pagiging nandoon ka kapag kailangan ka nila. Ito ay ang pagpupuyat kapag may sakit sila. Ito ay ang pagtitiis ng gutom para lang may makain sila. Ito ay ang pag-aalaga na walang hinihintay na kapalit. At sa harap ng batas, at sa harap ng Diyos, at sa harap ng lahat ng taong naririto, pinatunayan ko kung sino ang tunay na nagmahal sa mga batang ito. Pinatunayan ko kung sino ang tunay na ina. Ako iyon, ang kanilang lola. Umupo ako ng dahan-dahan. Pagod na ako. Pero magaan na ang loob ko. Nasabi ko na ang lahat. Nasa kamay na ng Diyos at ng batas ang desisyon. Pero sa puso ng mga apo ko, alam kong panalo na ako. Akala ko, sapat na ang mga ebidensya. Akala ko, dahil nakita na ng judge ang katotohanan, matatapos na ang lahat at makakauwi na kami ng payapa. Pero nagkamali ako. Minsan, ang batas ng tao ay iba sa nilalaman ng puso ng isang bata. Dumating ang pinakamasakit na parte ng paglilitis. Tumikhim si Judge Cruz. Tinawag niya ang mga bata. Gusto niyang marinig ang boses nila. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa isip nila. Lumapit ang tatlo kong apo sa harap. Sina Gabriel, Michael, at Rafael. Ang lalaki na nila, ang titikas ng tindig. Pero sa mga oras na iyon, para silang bumalik sa pagiging maliliit na bata na takot at litong-lito, tinanong sila ng judge, sino ang gusto ninyong makasama? Ang lola ninyo na nagpalaki sa inyo o ang inyong ina na nagbalik para akong binuhusan ng malamig na tubig? Bakit kailangang papiliin ang mga bata? Hindi ba sapat na pinabayaan sila ng nanay nila? Kinabahan ako. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Tumingin sa akin si Gabriel. Siya ang panganay. Siya ang pinakamatalino sa kanila. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Nakita ko ang pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa mikropono. Your Honor, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig ng kaunti. Hindi po talaga namin kilala ang aming ina. Lumaki po kami na si Lola lang ang kasama namin. Siya lang po ang nakagisnan naming magulang. Napangiti ako ng kaunti. Tama, ako lang. Ako lang ang nandoon. Akala ko, iyon na ang dulo. Akala ko, pipiliin nila ako ng buo. Pero may dugtong pa pala siya. Isang dugtong na dumurog sa puso ko. Pero huminto si Gabriel sandali. Tumingin siya kay Maricar na nagpupunas ng peking luha sa gilid. Pero gusto po sana naming subukan. Gusto po sana naming bigyan siya ng pagkakataon. Nanay pa rin po namin siya. Gusto naming malaman kung ano ang pakiramdam na may isang ina. Parang piniga ang puso ko. Parang may kamay na pumasok sa dibdib ko at pinilipit ang puso ko hanggang sa maubos ang dugo. Gusto nilang subukan? Matapos ang lahat ng ginawa ko? Matapos ang lahat ng sakripisyo? Gusto nilang sumama sa babaeng ni hindi man lang sila dinalaw noong may sakit sila? Gusto kong magtampo. Gusto kong sumbatan sila. Pero napigilan ko ang sarili ko. Nakita ko kasi sa mga mata nila ang pangungulila. Ang pangungulila ng isang anak sa isang ina. Kahit gaano ko sila mahalin, may puwang sa puso nila na hinahanap ang nanay nila. At masakit man tanggapin, hindi ko mapupunan ang puwang na iyon. Tumango ang judge. Naintindihan niya ang damdamin ng mga bata. Sige, sabi ng judge. Papayagan ko ang hiling ninyo.
Bibigyan ko ng temporary custody si Maricar sa loob ng 2 linggo. Trial custody. Titira kayo sa kanya. Subukan ninyo, 2 linggo. 14 na araw na mawawalay sila sa akin. Nang matapos ang bista, nilapitan ako ng mga apo ko. Niyakap nila ako. Lola, babalik po kami. Pangako, gusto lang naming makilala si Mami. Tumango lang ako. Pinilit kong ngumiti kahit tumutulo na ang luha ko. Sige mga anak, mag-iingat kayo. Umuwi ako sa aming maliit na bahay nang mag-isa. Ang tahimik. Sobrang tahimik. Wala ang ingay ng telebisyon. Wala ang tunog ng mga kutsara at tinidor sa hapagkainan. Wala ang tawanan nila. Pumasok ako sa kwarto nila. Nakita ko ang mga unan nila. Inamoy ko ang mga ito. Amoy baby cologne pa rin sila kahit binata na. Napaupo ako sa gilid ng kama at humagulgol. Natatakot ako. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Sanay na akong mag-isa. Natatakot ako para sa kanila. Natatakot ako na baka saktan sila ulit ng nanay nila. At higit sa lahat, natatakot ako na baka mas piliin nila ang yaman ni Maricar kaysa sa pagmamahal ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit maging isang ina na nagmamahal ng totoo. Lumipas ang mga araw. Bumalik ang mga bata sa bahay pagkatapos ng ilang araw sa poder ni Maricar. Pero iba ang timpla ng mukha nila. Hindi sila masaya. Parang may mali. Dito ko na napagdesisyonan na sabihin ang totoo. Hindi ko na pwedeng ilihim pa ito. Malalaki na sila. Malapit na silang mag-18 anyos. Karapatan nilang malaman ang buong katotohanan. Tinawag ko silang 3 sa sala. Pinaupo ko sila sa aming lumang sofa. Ang sofa na saksi sa aming mga kwentuhan at iyakan. Mga apo, panimula ko. Medyo garalgal ang boses ko. May kailangan kayong malaman tungkol sa tatay ninyo at tungkol sa kung bakit biglang bumalik ang nanay ninyo. Nagkatinginan silang 3. Tahimik lang sila at nakikinig. Kinuha ko ang isa pang dokumento mula sa aking aparador. Isang dokumento na matagal kong tinago sa ilalim ng mga damit ko. Ito ang lihim na yaman. Tingnan nyo ito, sabi ko sabay abot sa kanila ng papel. Isa itong insurance policy. Isang pulisiya na kinuha ng tatay nila bago siya namatay sa aksidente. Hindi alam ni Maricar na nabayaran ito ng buo ng tatay nila bago siya nawala. Binasa ni Gabriel ang nakasulat. Nanlaki ang mga mata niya. Lola, sabi niya, gulat na gulat. 65 milyong piso? Oo apo, sagot ko. 65 million pesos. Iyan ang iniwan ng tatay ninyo para sa inyo. Para sa kinabukasan ninyo. Pero may kondisyon ang tatay ninyo. Makukuha nyo lang ang perang iyan kapag tumuntong na kayo sa edad na 18. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Michael. Pero Lola, anong kinalaman nito kay Mami? Huminga ako ng malalim. Masakit sabihin ito, pero kailangan, mga apo, kaya bumalik ang nanay ninyo. Kaya siya biglang nagka-interes na kunin kayo. Dahil alam niyang malapit na kayong mag-birthday. Gusto niyang makuha ang guardianship. Gusto niyang siya ang humawak ng karapatan sa inyo. Tinitigan ko sila ng diretso sa mata. Kapag nasa kanya ang guardianship sa oras na mag-18 kayo, siya ang magkakaroon ng kontrol sa pera. Siya ang makakahawak ng 65 milyon. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. Dahan-dahang rumehistro sa isip nila ang sinabi ko. Ang pagbabalik ng ina nila, ang mga regalo. Ang biglaang pagiging sweet. Ang pilit na pagkuha sa kanila sa korte. Hindi pala dahil sa pagmamahal. Hindi pala dahil na-miss niya ang mga anak niya. Dahil pala sa pera. Nakita ko ang pagguho ng pag-asa sa mga mata ng mga apo ko. Yung kaninang kinang sa mata nila na umaasang magkaroon ng buong pamilya. Biglang namatay. Napalitan ng sakit. Napalitan ng galit. Yumuko si Rafael at nagsimulang umiyak. Si Gabriel naman ay napakuyom ng kamao. Si Michael ay nakatulala lang sa kawalan. Nasasaktan ako para sa kanila. Walang batang dapat makaranas ng ganitong klaseng panloloko mula sa sariling magulang. Pera lang pala, bulong ni Gabriel. Pera lang pala ang halaga namin sa kanya. Lumapit ako
at niyakap silang tatlo. Niyakap ko sila ng mahigpit. Gusto kong saluhin ang sakit. Gusto kong sabihin na nandito naman ako. Na kahit wala akong milyon-milyon, hinding-hindi ko sila ipagpapalit sa kahit anong halaga. Ngayon, alam na nila ang totoo. At ang katotohanan ito ang magiging sandata namin. Hindi na sila mga batang musmos na madaling lokohin. Mulat na sila at kasama ko sila sa laban na ito. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Maricar. Gusto daw niya akong makausap. Kami lang dalawa. Pumayag ako. Panahon na para harapin ko siya ng walang takot. Panahon na para tapusin ang larong ito. Nagkita kami sa isang mamahaling kapihan sa syudad. Pagpasok ko pa lang, amoy ko na ang yaman. Malamig ang aircon, tahimik ang paligid. Ang mga tao ay puro nakasuot ng magagarang damit. Nakita ko si Maricar sa isang sulok. Nakashade siya kahit nasa loob ng mall. Ang daming alahas. May kwintas na ginto, may pulseras na kumikinang, at may malaking singsing sa daliri. Ang suot niyang damit ay sigurado akong mas mahal pa sa buong bahay namin. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako nag-order. Tinitigan ko lang siya. "Ma!" sabi niya nang may halong kayabangan. Tinanggal niya ang shades niya. "Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ibigay mo na sa akin ang mga bata. Matanda ka na. Magpahinga ka na lang sa probinsya. Ako na ang bahala sa kanila. Mayaman ako. Mabibigay ko ang lahat ng gusto nila." Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Simple lang ang suot ko, isang lumang blusa at palda. Wala akong alahas, pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay mas mayaman ako sa kanya dahil malinis ang konsensya ko. "Maricar," sabi ko, mahinahon pero matigas. "Wag na tayong maglokohan." Kumunot ang noo niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Alam ko ang sikreto mo," sagot ko. Nanlaki ang mga mata niya. Napahawak siya sa kanyang mamahaling bag. "Alam ko na lubog ka sa utang." Pagpapatuloy ko. "Alam ko na ang mga alahas na suot mo ay peke o di kaya ay hindi pa bayad. Alam ko na ang asawa mo ngayon ay sangkot sa iligal na negosyo at hinahabol kayo ng mga pinagkakautangan ninyo." Namutla si Maricar. Nawala ang kanyang tapang. Ang kaninang mapagmataas na mukha, ngayon ay puno ng takot. "Paano mo?" Hindi niya maituloy ang sasabihin niya. "Ako ang nanay mo, Maricar," sabi ko. "Kahit gaano mo itago, malalaman at malalaman ko. Kaya mo gustong makuha ang mga bata ay dahil kailangan mo ang pera. Kailangan mo ang 65 milyon para bayaran ang mga utang niyo. Gagawin mong panangga ang mga sarili mong anak." Natahimik siya. Hindi siya makasagot. Lumapit ako ng kaunti sa kanya. Gusto kong marinig niya nang malinaw ang sasabihin ko. Gusto kong tumatak ito sa isip niya habang buhay. "Makinig ka, anak," sabi ko. "Ang pagiging ina ay hindi nararamdaman lang. Hindi ito nadadaan sa magandang damit o sa pagbili ng mamahaling regalo minsan sa isang taon." Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa galit, kundi sa awa sa kanya. Ang pagiging ina ay ginagawa araw-araw. Ito ay ang paggising ng maaga para ipagluto sila. Ito ay ang pagbabantay kapag may sakit sila. Ito ay ang pagsasakripisyo ng sarili mong kaligayahan para sa kanila. Ginagawa ito sa pamamagitan ng sakripisyo, Maricar. At iyon ang hindi mo ginawa. Tumayo ako. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Iniwan ko siya doon. Nakatulala, wasak ang kanyang maskara. Naglakad ako palabas ng cafe. Ramdam ko ang gaan ng pakiramdam. Nasabi ko na ang lahat. Tapos na ang pananakot niya. Uuwi na ako sa mga apo ko. Uuwi na ako sa tunay kong yaman. Dahil sa huli, hindi pera ang mananaig. Ang mananaig ay ang tunay na pagmamahal. At iyon ang meron ako. Iyon ang meron kami ng mga apo ko. At walang sino man ang makakaagaw nun. Akala ni Maricar, kaya niya akong paikutin sa kanyang mga palad. Akala niya, dahil matanda na ako, dahil mahina na ang pandinig ko, at malabo na ang mata ko, ay wala na akong alam sa mundo. Akala niya, isa lang akong ulyanin na lola na madaling lokohin, pero nagkakamali siya. Hinding-hindi niya alam kung paano lumaban ang isang ina
kapag ang kinabukasan na ng mga apo niya ang nakataya. Sa loob ng mahabang panahon, nagduda na ako. Hindi pwedeng naghihirap siya gaya ng sinasabi niya sa korte. Hindi pwedeng wala siyang pera kaya hindi siya nakapagpadala ng tulong. Ang kutob ng isang ina ay hindi kailanman nagkakamali. Kaya naman, gumawa ako ng hakbang. Isang hakbang na masakit sa bulsa, pero kailangan. Kinuha ko ang natitira kong ipon. 50,000 piso. 50,000 pesos. Ito na lang ang natitira kong pera sa bangko. Ito sana ang pambayad ko sa aking St. Peter plan, ang aking huling himlayan kapag kinuha na ako ng Lord. Ito sana ang pampagamot ko kapag inatake ako ng high blood, pero hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang pera at ibinigay ko sa isang private investigator, isang taong eksperto sa paghahalungkat ng baho ng ibang tao. At ngayon, hawak ko na ang resulta. Nasa loob kami ng isang kwarto, malayo sa mga mata ng mga apo ko. Kami lang ni Maricar. Inilabas ko ang folder. Kulay asul, makapal. Ibinato ko ito sa mesa sa harap niya. Buksan mo, utos ko. Matigas ang boses ko. Walang halong takot. Tiningnan ako ni Maricar ng masama bago niya dahan-dahang binuksan ang folder at nakita ko. Nakita ko kung paano namutla ang mukha niya. Para siyang nakakita ng multo. Ang kaninang matapang na mukha, ngayon ay nanginginig na. Isa-isa niyang nakita ang mga litrato. Naroon ang litrato niya sa Boracay. Nakasuot ng two-piece, hawak ang isang baso ng mamahaling wine, tumatawa kasama ang mga kaibigan. Ang petsa ng litrato, noong nakaraang taon lang, noong panahong iyon, nagkandakuba ako sa paglalabada para may pambayad sa project ni Rafael. Noong panahong iyon, naghahati kami sa isang latang sardinas para lang magkasya ang budget. Habang kami ay nagugutom, siya ay nagpapakasasa. Tingnan mo pa, Maricar, sabi ko. Inilipat niya ang pahina. Naroon ang resibo. Isang resibo mula sa isang luxury bag store. 800,000 piso. 800,000 pesos para sa isang bag. Diyos ko. Halos himatayin ako noong una kong makita iyan. 800,000? Ilang sako ng bigas na ang mabibili niyan? Ilang taon na sanang tuition fee iyan ng mga anak niya? Pero saan napunta? Sa isang bag na isasabit lang niya sa balikat niya para magyabang? Nanginginig ang mga kamay ni Maricar habang hawak ang papel. Saan galing ito? Bulong niya. Halatang takot na takot. Wala kang pakialam kung saan galing, sagot ko. Lumapit ako sa kanya. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. Alam ko na hindi ka naghihirap noong mga panahong kailangan ka namin. At alam ko rin na kaya ka nagkakaganito ngayon ay dahil bankrupt ka na. Natigilan siya. Nanlaki ang mga mata. Oo, Maricar, alam ko, ubos na ang pera mo. Baon ka sa utang sa kasino. Baon ka sa utang sa mga sing-singko. At kaya mo hinahabol ang mga bata ngayon ay dahil desperada ka na. Desperada ka nang makuha ang pera ng insurance ng tatay nila. Tumulo ang pawis sa noo niya kahit malamig naman sa kwarto. Hindi siya makasagot. Huli na siya. Huling-huli na sa sarili niyang kasinungalingan. Akala mo ba hahayaan kitang nakawan ang mga anak mo? Tanong ko. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na Maricar. Isang babaeng takot, isang babaeng walang direksyon, isang babaeng sinira ang sarili niyang buhay dahil sa luho at bisyo. At ngayon, gusto niyang idamay ang mga inosenteng bata para saluhin ang mga kalat niya. Hindi ako papayag. Ako ang lola nila. Ako ang pader na poprotekta sa kanila. Hindi nagtagal ang paghihintay namin sa hustisya. Sabi nga ng matatanda, ang gaba o karma, hindi iyan maingay. Hindi iyan nagbabanta. Dumadating na lang iyan bigla, sa oras na hindi mo inaasahan. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Naghahanda ako ng almusal, sinangag at itlog. Ang paborito ng mga apo ko, tahimik ang bahay. Biglang tumunog ang telepono. Sinagot ko. Boses ng pulis. Magandang umaga po. Kayo po ba ang kamag-anak ni Maricar? Kinabahan ako. Opo. Bakit po? Nandito po siya sa istasyon. Inaresto po siya kaninang madaling araw.
Nabitiwan ko ang sandok. Inaresto? Dali-dali kaming nagbukas ng TV. Sa balita sa umaga, nakita namin ang mukha niya. Naka-blur man ng kaunti, pero kilalang kilala namin siya. Isang babae at ang kanyang asawa, arestado sa kasong large-scale estafa at money laundering, sabi ng news anchor. Pinanood namin ang video. Nakita namin si Maricar. Wala na ang mamahaling damit, wala na ang alahas. Nakasuot na siya ng orange na t-shirt. Ang mga kamay niya, na dati ay humahawak ng mamahaling bag at wine glass, ngayon ay may posas na. Bakal na posas na malamig at mabigat. Nakatakip siya ng mukha, hiyang-hiya. Tumingin ako sa mga apo ko. Nasa likod ko sila. Nakatayo, nakatingin sa TV. Inasahan ko na iiyak sila. Inasahan ko na magwawala si Gabriel o si Michael. Inasahan ko na tatakbo sila papunta sa akin at magtatanong kung bakit. Pero hindi. Wala akong narinig na iyak. Wala akong narinig na sigaw. Katahimikan. Isang mabigat at malalim na katahimikan ang bumalot sa aming maliit na sala. Tiningnan ko ang mga mukha nila. Wala nang luha. Ang nakita ko ay pagtanggap. Sa mga oras na iyon, natanggap na nila ang mapait na katotohanan na ang nanay nila ay hindi biktima, na ang nanay nila ay hindi inapi, na ang nanay nila ay napahamak dahil sa sarili niyang kasakiman. Lumapit si Rafael sa TV at pinatay ito. "Lola, kain na po tayo," sabi niya nang mahinahon. Parang dinudurog ang puso ko. Ang tatag nila. Sobrang tatag nila para sa edad nila. Hindi dapat ganito kabigat ang dinadala ng mga bata. Pero dahil sa kapabayaan ng ina, napilitan silang tumanda ng maaga. Napilitan silang maging matatag. Umupo kami sa hapagkainan. Kumain kami ng sabay-sabay. Walang nagsalita tungkol kay Maricar. Walang nagbanggit ng pangalan niya. Sa isip ko, naisip ko ang karma. Totoo nga, ang kasamaan ay may hangganan. Ang panloloko ay may katapusan. Hindi ko ginusto na makulong siya. Anak ko pa rin siya. Masakit sa isang ina na makita ang anak sa kulungan. Pero mas masakit kung hahayaan ko siyang sirain ang buhay ng 3 inosenteng bata. Kung ito ang paraan ng Diyos para iligtas ang mga apo ko mula sa Kanya, tatanggapin ko. Masakit man, pero ito ang tama. Ito ang hustisya. Matapos ang balita ng pag-aresto, hindi pumasok sa eskwela ang mga bata. Nag-alala ako. Baka mahiya sila. Baka tuksuhin sila ng mga kaklase nila. Baka sabihin ng ibang tao, anak ng estafador. Masakit ang salita ng tao. Minsan, mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. "Mga apo," sabi ko habang nagliligpit ng pinagkainan. "Pumasok na kayo. Huwag ninyong intindihin ang sasabihin ng iba. Nandito lang si Lola." Pero hindi sila kumilos. Nagkatinginan silang 3. Parang may usapan sila na sila lang ang nakakaalam. Lumapit sila sa akin. Pinalibutan nila ako. Si Gabriel, ang panganay, ang humawak sa kamay ko. Ang gaspang na ng kamay ko. Kulubot na. Pero hinawakan niya ito ng mahigpit na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Lola," sabi niya, "hindi kami papasok ngayon. Hindi dahil nahihiya kami, kundi dahil gusto ka naming samahan." Napatingin ako sa kanya. "Samahan?" "Opo," dugtong ni Michael. "Ayaw ka naming iwan dito mag-isa. Alam naming masakit din ito para sa iyo. Anak mo pa rin siya eh." Doon na bumigay ang luha ko. Akala ko magagalit sila sa akin. Akala ko sisisihin nila ako dahil ako ang nagpaimbestiga. Akala ko sasabihin nila na, "Lola, bakit mo pinakulong si Mama?" Pero mali ako. Naiintindihan nila. Mas kilala nila ako kaysa sa inaasahan ko. Niyakap nila ako. Mahigpit. Yakap na puno ng pagmamahal. Yakap na nagsasabing, "Salamat." "Lola," bulong ni Gabriel habang nakayakap sa akin. "Hindi namin kailangan ng nanay na bumalik lang dahil may pera. Hindi namin kailangan ng nanay na puro luho lang ang alam. Ikaw ang nanay namin." "Opo, Lola," sabi ni Rafael na umiiyak na rin. "Ikaw ang nagpaligo sa amin. Ikaw ang nagluto.
Ikaw ang nagbantay. Sa iyo kami may utang na loob. Sa iyo kami may pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagkapanalo sa korte. Hindi ang pagkakakulong ni Maricar. Ang tunay na tagumpay ay ito. Ang makita ang mga apo ko na lumaking may mabuting puso. Ang makita sila na marunong tumanaw ng utang na loob. Ang marinig mula sa kanila na ako ay sapat na. Kahit matanda na ako. Kahit mahirap lang kami. Kahit wala kaming malaking bahay. Basta magkakasama kami. Kami ay isang pamilya. Kami laban sa mundo. Nagdesisyon silang huwag pumasok para damayan ako. Para harapin namin nang magkasama ang iskandalo. Sabi nila, Lola, kung huhusgahan nila kami, wala kaming pakialam. Basta alam namin ang totoo. At basta kasama ka namin, okay lang kami. Napakabuti ng Diyos. Binawi man niya ang tatay nila nang maaga at binigyan man sila ng irresponsableng ina. Pinalitan naman niya ito ng pagmamahalan na hindi matitibag ng kahit sino. Akala ko, tapos na. Akala ko, dahil nasa kulungan na siya, mananahimik na siya. Pero sadyang may mga tao na makapal ang mukha. Sadyang may mga tao na walang hiya. At nakakalungkot isipin na ang taong iyon ay galing sa sarili kong sinapupunan. Isang hapon, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Boses ng lalaki. Abogado. Good afternoon. Ito po ba ang ina ni Maricar? Tanong ng abogado. Ako nga. Ano ang kailangan mo? Sagot ko. Gusto po sana naming makipag-areglo. Sabi ng abogado. Ang tono ng boses niya ay parang nakikipag-usap lang sa tindahan. Parang nagnenegosyo lang. Areglo? Anong areglo? Ganito po iyon. Paliwanag niya. Payag po si Maricar na ibigay sa inyo ang full custody ng mga bata. Pipirmahan niya ang lahat ng papeles. Ibibigay niya sa inyo ang buong karapatan. Hindi na siya maghahabol. Natigilan ako. Ito ang gusto ko. Ito ang ipinaglalaban ko. Ang masiguro na sa akin mapupunta ang mga apo ko. Pero alam kong may kapalit. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya nagbibigay ng walang hinihingi. Anong kapalit? Tanong ko. Simple lang po. Sabi ng abogado. Kailangan lang po niyang makapagpiyansa at kailangan niya ng pambayad sa serbisyo ko. Ang hinihiling lang po niya, bayaran ninyo kami gamit ang pera mula sa insurance ng mga bata. Kapag nakuha na nila ang 65 million, bigyan niyo kami ng sapat na halaga para makalaya siya at makaalis ng bansa. Napatawa ako ng mapakla. Isang tawa na puno ng galit at pait. Ang kapal ng mukha. Gusto niyang ibenta ang karapatan niya sa mga anak niya, kapalit ng kalayaan niya. Gusto niyang gamitin ang pera na iniwan ng namatay niyang asawa para sa kinabukasan ng mga bata, para lang mailigtas ang sarili niya sa kulungan. Ginawa niyang negosyo ang pagiging ina. Ginawa niyang paninda ang mga anak niya. Attorney, sabi ko. Nanginginig ang boses ko sa galit. Nakakausap mo ba ang kliyente mo ngayon? Opo, nandito po siya sa tabi ko. Pwes, iparinig mo sa kanya ito. I-loudspeaker mo. Narinig ko ang click sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim. Ibubuhos ko na ang huling salita ko sa kanya. Maricar, sabi ko, makinig kang mabuti. Ang mga anak mo, hindi iyan mga gamit na pwede mong isanla kapag gipit ka. Hindi iyan mga ari-arian na pwede mong ibenta kapalit ng kalayaan mo. Pero ma, narinig ko ang boses niya. Tumahimik ka, sigaw ko. Wala kang karapatang tawagin akong ma. Ang isang ina, nagsasakripisyo para sa anak. Hindi ibinebenta ang anak. Gusto mong makalaya. Magdusa ka diyan. Pagbayaran mo ang mga kasalanan mo. At tungkol sa pera? Sa alampanti 5 million? Wala, diin ko. Wala. As in, wala. Ni isang 5. Wala kang makukuha. Ang perang iyon ay para sa pag-aaral ni Gabriel, Michael at Rafael. Para iyon sa kinabukasan nila na sinubukan mong sirain. Sabihin mo sa abogado mo, huwag na kayong tatawag dito. Dahil sa oras na tumawag kayo ulit, idadagdag ko ang kasong extortion sa mga kaso mo. Binaba ko ang telepono. Padabog
Humihingal ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero kasabay ng galit, naramdaman ko ang ginhawa. Putol na ang ugnayan. Wala na. Tinapos ko na ang huling koneksyon na nagtatali sa amin sa kanya. Masakit magtakwil ng anak. Pero kung ang anak mo ay demonyo na ang ugali, kailangan mo siyang bitawan para hindi kanya hilahin pababa sa impyerno. Tumingin ako sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw. Pero sa loob ng bahay namin, pakiramdam ko ay sisikat pa lang ang bagong umaga. Isang umaga na wala ng takot. Wala ng pangamba. Kami na lang. Ako at ang mga apo ko. At sapat na iyon. Sobrang sapat na. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong araw na iyon sa korte. 6 na buwan na mula noong huling beses kong nakita ang luha at galit sa mukha ng aking anak na si Maricar. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Parang kailan lang. Hindi ako makatulog sa gabi dahil sa takot na mawala ang mga apo ko. Pero ngayon, ibang-iba na. Narito ako ngayon. Nakaupo sa isang tumba-tumba sa aming veranda dito sa probinsya. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa usok, malayo sa gulo. Huminga ako ng malalim. Ang sarap ng hangin. Amoy damo, amoy lupa, amoy bagong luto na sinaing. Sa harap ko, nakikita ko ang aming hardin. Ito ang pangarap ko noon pa. Isang malawak na hardin na puno ng tanim. May mga namumulaklak na orkidya, may mga gumamela, at syempre, hindi mawawala ang mga gulay. May talong, may sitaw, at may malunggay sa gilid ng bakod. Dito ko inuubos ang oras ko tuwing umaga. Nagdidilig. Nagtatanggal ng damo, kausap ang mga halaman. Sabi nila, kapag matanda ka na, bumabalik ka sa lupa. Sa pagtatanim, nararamdaman ko ang buhay. Nararamdaman ko ang kapayapaan. Tumingin ako sa likuran ko. Ang ganda ng bahay namin. Hindi ito mansyon. Hindi ito kasing laki ng mga bahay sa Forbes Park. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang bahay sa buong mundo. Binili ito ng mga apo ko. Gamit ang 65 milyong piso na pamana ng tatay nila, nakabili sila ng lupa at bahay dito sa probinsya. Ang natirang pera, inilagay nila sa bangko para sa negosyo at sa future nila, ang tatalino ng mga apo ko. Hindi sila nasilaw sa pera, hindi sila nagwaldas. Ang kusina namin. Naku, napakaaliwalas. Malaki ang bintana. Pumapasok ang sikat ng araw tuwing umaga. Kumpleto ang gamit. Dati, hirap na hirap akong magluto sa maliit naming kalan na deuling. Ngayon, may maayos na kaming lutuan. May malaking mesa kung saan sabay-sabay kaming kumakain. Wala nang away. Wala nang sigawan. Wala nang maniningil ng utang. Ang tanging naririnig ko lang ngayon ay ang huni ng mga ibon at ang tawanan ng mga apo ko. Ito ang ginhawa. Ito ang gantimpala ng Diyos sa lahat ng hirap ko. Bahagi 2. Ang kapalaran ng anak. Minsan, kapag tahimik ang gabi, naiisip ko pa rin si Maricar. Nasa kulungan na siya ngayon. Sa Mandaluyong, dinig ko. Mahirap daw ang buhay sa loob. Mainit, masikip, walang aircon, walang malambot na kama. Ang pagkain daw ay hindi masarap, malayong malayo sa buhay na nakasanayan niya sa mga hotel at resort. Naaawa ba ako? Bilang isang ina. Oo. Hindi maalis sa puso ng isang magulang ang awa. Kahit gaano pa kasama ang anak, may kirot pa rin kapag nakikita mong nagdurusa sila. Pero alam ko rin na kailangan niya ito. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang maramdaman na sa buhay, hindi pwedeng puro sarap lang. Hindi pwedeng manlalamang ka ng kapwa. At lalong hindi pwedeng gamitin mo ang sarili mong pamilya para sa pera. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ang hustisya ay pagtutuwid ng mali. Sana, sa loob ng 4 na sulok ng kulungan, mahanap niya ang kanyang sarili. Sana, matuto siyang magdasal ulit. Sana, ma-realize niya na ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi nasa puso. Pinatawad ko na siya. Pinatawad ko na siya para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang tiwala, ibang usapan na iyon. Ang tiwala
Kapag nabasag na, mahirap nang buuin, parang salamin. Pwede mong pagdikitin, pero makikita mo pa rin ang lamat, kaya mas mabuti na ganito. Malayo kami sa kanya. Ligtas ang mga apo ko. Payapa ang buhay namin. Bahagi 3. Ang sorpresa ng mga apo. Lola, narinig ko ang tawag ni Gabriel. Naputol ang pagmumuni-muni ko. Nakita ko silang tatlo. Sina Gabriel, Michael, at Rafael. Papalapit sila sa akin sa veranda. Ang gagwapo ng mga apo ko. Mukha silang presko. Bagong ligo. Amoy sabon. May dala silang isang brown envelope. Kinabahan ako bigla. Naalala ko ang brown envelope na dala ko sa korte noon. Ang envelope na puno ng ebidensya at sakit. Bakit may envelope na naman? May problema ba? May humahabol ba sa amin? Lola, may ibibigay po kami sa inyo, sabi ni Michael. Nakangiti siya, pero parang nangingilid ang luha sa mga mata niya. Ano iyan? Tanong ko. Medyo nanginginig ang boses ko. May kaso na naman ba? May problema ba sa lupa? Umiling si Rafael. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ng tumba-tumba ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang gaspang ng kamay ko, pero hinahaplos niya ito ng buong pagmamahal. Hindi, Lola. Wala pong problema. Good news po ito. Iniabot sa akin ni Gabriel ang envelope. Buksan niyo po, Lola. Dahan-dahan kong binuksan. Nanginginig ang mga daliri ko. Inilabas ko ang laman. Isang dokumento. Legal na papel. Isinuot ko ang salamin ko para mabasa ng maayos. Binasa ko ang nakasulat. Decision granting petition for change of name. Desisyon ng korte na pumapayag sa pagpapalit ng pangalan. Binasa ko ang pangalan sa ibaba. Gabriel Rosa, Michael Rosa, Rafael Rosa. Natigilan ako. Paulit-ulit kong binasa. Baka malabo lang ang mata ko. Baka nagkakamali lang ako. Rosa? Iyan ang apelyido ko sa pagkadalaga. Iyan ang apelyido ng tatay ko. Iyan ang apelyidong dala ko bago ako nag-asawa. Tumingin ako sa kanila. Mga apo, anong ibig sabihin nito? Tumulo na ang luha ni Gabriel. Lola, tinanggal na po namin ang apelyido ng tatay namin. Tinanggal na rin namin ang koneksyon sa nanay namin sa papel. Simula ngayon, apelyido mo na ang dadalhin namin. Lola, sabi ni Michael, ikaw ang nagpalaki sa amin. Ikaw ang nagpakain. Ikaw ang nag-aruga. Sa'yo kami may utang na loob. Kaya nararapat lang na ang pangalan mo ang bitbitin namin habang buhay. Oo nga po, Lola, dugtong ni Rafael. Gusto namin, kapag tinawag ang pangalan namin, maaalala ng tao na ikaw ang lola namin. Na ikaw ang dahilan kung bakit kami naging mabuting tao. Hindi ko na napigilan. Bumigay na ako. Humagulgol ako ng malakas. Ang luhang ito ay, hindi ito luha ng sakit. Hindi ito luha ng hirap. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Sa kultura nating mga Pilipino, napakahalaga ng apelyido. Ang apelyido ng tatay ang laging nasusunod. Ang apelyido ang nagdudugtong sa atin, sa ating mga ninuno, at heto ang mga apo ko, mga lalaki. Pinili nilang putulin ang tradisyon. Pinili nilang dalhin ang pangalan ng isang simpleng lola. Para sa akin, mas mahalaga pa ito sa 65 milyong piso. Mas mahalaga pa ito sa bagong bahay. Mas mahalaga pa ito sa lahat ng ginto sa mundo. Ito ang pinakamataas na parangal na matatanggap ng isang ina. Yinakap nila akong tatlo. Mahigpit, sobrang higpit, ramdam ko ang init ng pagmamahal nila. Ramdam ko ang tibok ng mga puso nila. Salamat, bulong ko, habang umiiyak. Salamat mga apo. Salamat at minahal niyo ako ng ganito. Kami po dapat ang magpasalamat, Lola, sabi ni Gabriel. Kung hindi dahil sa tapang mo, kung hindi dahil sa paglaban mo, baka wala na kami ngayon. Baka napariwara na kami. Bahagi 4. Ang tunay na kahulugan ng pamilya. Nang gabing iyon, nagsalo-salo kami sa hapunan. Nagluto ako ng paborito nilang kare-kare. Gamit ang bagong kusina, ang sarap magluto. Ang lambot ng karne, ang lapot ng sabaw. Habang kumakain kami, pinagmasdan ko sila. Ang saya-saya nila. Nagkukuwentuhan tungkol sa plano nilang negosyo. Balak daw nilang magtayo ng maliit na farm.
Gusto raw nilang tumulong sa mga magsasaka dito sa probinsya. Napangiti ako. Ang babait ng mga batang ito. Hindi sila nilamon ng pera. Dito ko napagtanto ang isang bagay. Ano nga ba ang hustisya? Dati, akala ko ang hustisya ay ang makita mong nakulong ang may sala. Akala ko ang hustisya ay ang manalo sa korte. Pero hindi pala. Kulang iyon. Ang tunay na hustisya ay ito. Ang pananaig ng pagmamahal. Ang hustisya ay noong pinili ng mga apo ko ang tama kaysa sa pera. Ang hustisya ay noong pinili nilang mahalin ako kaysa sa nanay nilang mayaman pero walang puso. Ang hustisya ay ang makita silang lumalaki na may takot sa Diyos at may respeto sa kapwa. Natalo man ako ng maraming taon. Naranasan ko man ang hiya at pangaapi. Naranasan ko man ang gutom at pagod. Sulit ang lahat. Bawi na ako. Sobrang bawi na. Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim na ang langit. Ang daming bituin. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa aming hardin. Naalala ko ang tawag nila sa akin noon. Ilaw ng tahanan. Dati, pakiramdam ko ay aandap-andap na ang ilaw ko. Pakiramdam ko ay mauubos na ang mitsa ng kandila ko. Pero ngayon, pakiramdam ko ay nagliliyab ulit ako. Dahil sa pagmamahal ng mga apo ko, parang bumalik ang lakas ko. Parang bumata ako ng 10 taon. Kaya, sa inyo. Sa inyong mga nakikinig sa akin ngayon, mga kapwa ko lola at lolo, mga nanay at tatay na nagsasakripisyo, huwag kayong susuko. Alam kong mahirap. Alam kong minsan, parang walang nakaka-appreciate sa ginagawa ninyo. Minsan, parang gusto nyo nang bumitaw, pero maniwala kayo sa akin. Ang kabutihan ay hindi nawawala. Ang sakripisyo ay hindi nasasayang. Darating ang araw, aani din kayo. At kapag dumating ang araw na iyon, mas matamis pa ito sa inaasahan ninyo. Tingnan niyo ako ngayon. Si Lola Rosa. Dati, akala nila isa lang akong background noise. Isang matandang walang silbi. Isang basahan. Pero ngayon, ako si Lola Rosa. Ang lola ng 3 mabubuting apo na nagngangalang Gabriel Rosa, Michael Rosa, at Rafael Rosa. May sarili kaming bahay, may kapayapaan, at higit sa lahat, may pagmamahalan na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ang aking kwento, ito ang aking tagumpay, at dito nagtatapos ang kabanata ng sakit, at nagsisimula ang kabanata ng aming bagong buhay. Magandang gabi sa inyong lahat, at huwag ninyong kakalimutan, mahalin ang pamilya na nagmamahal sa inyo ng totoo.